Muli po, magandang gabi po sa bawat isa. Kumusta po ang bawat isa? Bago po natin umpisan ang prayer, balikan po natin yung itinuro sa atin, yung ating mga pastor ngayong week na po. Ano po? 5 signs na ginagamit ka ni Satanas. Number 1 po, tinuro yung Pastora Dayan, kapag ikaw ay nagiging masamang impluensya sa mga tao. Number 2 po, kapag nagiging katisuran ka ng mga tao. Number 3 po, tinuro po ni Pastora yan, kapag ikaw ay nagiging sanhi ng tukso sa mga tao. Number 4 po, tinuro ni Pastor Maya, nagiging sanhi ng divisyon o pagkasira ng relasyon. Last po, tinuro po ni Pastor Iam, kapag nagtuturo ng mali o hindi biblikal. Amen po. Ito po mga ito ay paano po natin lalabanan? Ano po? Paano po natin i-apply sa buhay natin? Itong mga itinuro ating mga pastor, ano po, ang makakatulong po sa atin para po hindi tayo maging sanhi ng division, hindi tayo maging sanhi ng masamang impluensya, ay kailangan po natin maging prayerful. Amen po. Ito po yung senior po ni Pastora Cristel, na inote ko po, 3 real lambs of prayer. Ito po yung Matthew chapter 7, verses 7 to 9, ask, seek, knock. Amen po. Ito pong ask, hindi ka pa po pala nakakapasok sa Holy of Holies. Andun ka pa lang po sa outer court. Amen po. Ito po yung outer court na maraming mga distraction. Ano po, papasok po sa isip mo yung nag-uumpisa ka pa lang, andun na yung may papasok sa isip mo na ano yun, minsan yung problema, yung mga bayarin, yung mga guguluhin ka talaga, didistract ka talaga ni Satan. Amen po. At number 2 po, yun po yung holy place. Ito pong holy place, hindi ka po makapasok sa second realm kung ikaw ay hindi nag-repent or sabi nga po dito sa Awit chapter 80 verse 18, at kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksay sa iyo kailanman, kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Amen po. Kailangan po, andun po yung puhaw natin sa presensya ng Panginoon. Andun po yung pananabik natin sa presensya ng Panginoon. Pag ikaw ay nananalangin, kailangan nananabik ka sa Panginoon. Walang iba ang nasa puso mo, kundi ang Panginoon lang. Amen po. Ito po, Holy of Holies, dito po mangungusap ang Panginoon. Amen po. And hindi mo po mararamdaman ng victory ng panalangin mo pag wala ka pa sa Holy of Holies. Amen po. Ang Panginoon ay magsasalita pag ikaw ay nandun na sa point na andun ka na sa malalim na. Amen po. Andun ay nararamdaman mo na yung presensya ng Panginoon. Yun doon ay nag-groaning ka na, nag-intercede ka na. Pag ikaw ay nag-intercede, yun po yung ikaw po ay napupuspos na, ikaw po ay nag-groaning na, yung Galatians 4:19, nararanasan mo na po, andun po yung babad ka na sa luha. Amen po. Sok ka na sa tears, babad ka na sa luha. Amen po. Andun po yung may nabubuhay, may naliligtas dahil ikaw ay nag-groaning. Amen po. May lamang po at ito po si Pastor. Pagpalang gabi po sa bawat isa. At salamat po sa Lord at marami na naman po tayong natutunan itong nakalipas na araw. At ito po yung 5 palatandaan na ginagamit ka na ni Satanas. At yun po ay napakahalaga ng mga tinuro po sa atin, ng mga pastor po natin. Bakit po? Mahirap po yung hindi natin alam na tayo po pala ay nagagamit ng kaaway. At dito nga po sa sinir po ng mga pastor natin, ito pong 1 Peter 5:8, ang sabi, maghanda kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umatungal at ali-aligid na naghahanap ng malalapa. So ito po yung trabaho ng kaaway. Yan po ay laging nakaabang sa atin at naghahanap lamang po ng tempo upang tayo po ay masilo. At tama po yung sinabi po ni Pastor Yan na
na kailangan po na tayo po ay laging may prayer. Kaya po ito po kasi yung panlaban natin sa mga pakana po ng kaaway. Sabi nga po sa Matthew 26:41 na magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong magdagang tukso. Ang espiritu ay nakanda, ngunit ang laman ay mahina. Na every time po ba na tayo po ay nanalangin, ang laman po ay humihina. At kung tayo naman po ay walang panalangin, ang flesh naman po ang lalakas. So, kaya kailangan po na tayo po mga Kristiyano ay laging may panalangin. Sa umaga pa lamang po ay dapat ay ang unahin po natin ay ang pananalangin upang makatagal po tayo sa mga battle po natin. Ano po? At meron po akong gusto i-share po dito sa John chapter 9 kung saan ang title po ito, pinagaling ni Jesus ang isang bulag. Ano po? Ito po yung mahaba ang kwento, subalit paikliin ko na lamang po. At dito po sa chapter 9 ng John po, sabi po ito, sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa ng ipanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag? Ang lalaking ito, siya ba o ang kanyang mga magulang? So ito po yung tanong ng mga alagad sa Panginoon Jesus. At sumagot ang Panginoon Jesus, sabi niya, pinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. So ito po yung sagot ng Panginoong Jesus doon po sa mga alagad na ipinanganak daw po yung isang bulag upang ang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam po natin yung kwento nito. Ito po yung patungkol sa mga Pariseo na kung saan ay tinutulig sa ang Panginoong Jesus sa after po na sabi ng Panginoong Jesus ito, ay kumuha siya ng putik at ipinahid doon sa bulag. Yung putik na ipinahid sa mata ng bulag at inutusan siya na pumunta sa deposyo ng tubig at maghilamos. At pagkasabi po ng Panginoon Jesus ay sumunod itong bulag na ito at sa kanyang pagsunod, sa pagbalik niya ay siya ay nakakakita na. Ano po? At nung nalaman po ng mga Pariseo ang pangyayari, sila po ay nag-imbestiga. At nagtataka sila kung paano nakakita yung bulag at sila po ay nagsiyasat kung ito pong bulag na ito ay talagang bulag nung ipinanganak. Sapagkat nagtataka sila dahil sa wala pong pangyayari pa. Sa kasaysayan po, noong una pa na ang isang pinanganak na bulag ay nakakita. So ito pong pagkakataon ito pong isang pinanganak na bulag ay nakakita sa kapangyarihan ng Panginoong Jesus. At nung iniimbestigahan po nila ng mga Pariseo itong bulag at hindi sila makumbinsi, ipinatawag pa yung mga magulang upang sila ay makatiyak na ito bang bulag na ito ay bulag noong ipanganak. Pero nung nakita nila na talagang sadyang bulag nung mula pa ng isilang taong ito ay doon na siya tinatanong niya anong nangyari, paano siya nakakita at ipinapaliwanag na nga ng bulag na ito na siya ay pinagaling ng Panginoong Jesus sa pamagitan ng pagpahid ng putik sa kanyang mga mata. At pagkatapos noon ay siya naghilamos, inulit niya at pagbalik niya ay siya ay nakakakita na. Pero anong nangyari? Noong pong tinanong siya ng mga Pariseo, after po nung sinabi niya yun, siya po ay nilait pa. Sabi, dito po sa 28, at siya ay kanilang nilait, ikaw alagad niya, kami mga alagad ni Moises. Sabi po ito sa 28 at sa 29, nalaman namin nagsasalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang tao yan ay hindi namin alam kung saan nanggaling. Sumagot ang lalaki, yan nga po ang nakapagtaka. Hindi ninyo alam kung saan siya galing. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam natin hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Ulitin ko po, sabi nito, mula pa nga ng likhay ng mundo ay wala pa tayong nabalitaan na kapag pagaling ng mata ng tao pinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos. Sumagot sila, ipinanganak kang lubos na makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan at siya kanilang itiniwalag. So ito po yung nangyari nung time na yon. No, kung saan ay mga Pariseo na sila po yung pinagkatiwalaan ng kautusan, sila po yung mga tagapagturo, sa kabila po nito ay tinutilag sa kanila ang Panginoong Hesus. Na kung saan, natandaan niyo po yung tanong ng mga alagad, sabi niya ay sino raw po ang may kasalanan at pinanganak na bulag ang isang bulag. Kaya ang sagot niya ay pinanganak siyang bulag hindi dahil nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. So nakita niya po yung ginawa po ng mga Pariseo, hinahadlangan pa nila yung pong kapangyarihan ng Diyos doon sa nangyari sa bulag. At kaya po dapat tayo mag-ingat sa panahon natin. Baka hindi natin alam sa panahon natin, tayo po pala ay
katulad na ng mga Pariseo na humahadlang sa kalooban ng Diyos. Baka po tayo ay nagiging sanhi na ng pagkakatisod ng iba o di kaya ay pagkabahagi or yung pong bagay na ikakasira pa ng ating simbahan. So kaya ang sabi po rito ay mag-ingat po tayo at magbantay. Baka hindi po natin alam na tayo po pala ay pareseo na sa panahon ito. Kaya nga po kailangan po nating magbantay, manalangin upang tayo po ay makatagal. Napakatuso po ng kaaway. Hindi po natin alam ang kaya niyang gawin. Pero alam niyo, wala namang imposible sa Lord eh. Kung tayo po ay patuloy sa pananalangin at doon po natin mapapagtagumpayan ang bawat pakana ng kaaway kung tayo po ay laging nananalangin. Ano po, kaya hindi po pwedeng sa isang Kristiyano o tayo nagtuturo o tayo mga nakakilala sa Panginoon na walang panalangin. Bakit po? Madali lamang po tayong madadaya ng kaaway. Taktika na po yun ng kaaway nung una pang panahon, sa time pa po ni Eva at Adan, kung paano po nilinlang niya si Eva at Adan. At ganun din po ang taktika na gagawin niya sa atin, na kahit po tayo ay may mga alam na sa Biblia, kahit tayo nagsisimba, kung tayo po hindi mapagbantay, kundi po tayo nananalangin, ay madali lamang po tayong madadaya ng kaaway. So ang ganda po ng itinuro po ng ating mga pastor, ito nakalipas ng araw at ngayon, nalalaman na po natin na hindi po tayo pwede maging kampante lamang. Kailangan po natin talagang magbantay. Kailangan po natin manalangin, magpatuloy na bantayan po natin yung puso natin upang hindi po tayo maging pariseo sa panahon ito. At yun lamang po ang may babahagi ko sa inyo. Narito po si Pastor Gerlico para po sa pagpapatuloy. Isa po mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. Ayun po, so praise God po at marami na po tayong natutunan, nalaman patungkol po sa tinuro po sa atin yung week na po ito patungkol po sa 5 signs na ginagamit po tayo sa Satanas. Amen po ngayon, nabanggit po doon ating mga pastor na doon po sa John 10:10 na ang kaaway po, ang plano po niya ay to kill, to steal, and to destroy sa ating mga Kristiyano. Amen po. So, doon po sa binasa na po ni Pastor Tutoy sa 1 Peter 5:8, hindi ko na po babasahin sa inyo. Ang ayon po doon ay ang dyablo ay umaaligid at humahanap ng mahisila. Ngayon, si Satanas po at ang kanyang demonyo ay gumagawa ng masamang plano laban sa mga Kristiyano. Ito po yung target ng demonyo, na ang Kristiyano ay wasakin, patayin. Ngayon, ang mga demonyo po ay nag-uudyok sa mga Kristiyano na magkasala at huwag sumunod sa Diyos. Amen po. Ngayon, gumagamit si Satanas ng isang Kristiyano bilang masamang impluwensya sa pamamagitan ng pagtukso sa atin. Kagaya po ng ginawa ni Satanas sa Panginoong Jesus nung siya po ay tinukso po ni Satanas ang Panginoong Jesus. Ngayon, sabi po niya dito ay tayo po mga Kristiyano ay tutuksohin din po ng kaaway sa pamamagitan po ng mga kasalanan, maling paniniwala at pag-aalinlangan sa mga salita po ng Panginoon. Gagawa po ng paraan si Satanas para tayo ay ma-impluwensyahan niya sa pamamagitan nga po ng pagtukso po sa atin, kagaya po ng ginawa niya sa Panginoong Jesus. Ngayon, nangyayari po ito kapag hinahayaan ng isang Kristiyano na pumasok ang mga tukso sa kanilang puso at isipan na nag-aalis sa kanilang kakayahang mamuhay sa Espiritu. Kaya nga po lagi po natin pinag-aaralan na kailangan po tayo po mga Kristiyano laging puspos ng banal na Espiritu para po tayo ay maging sensitive kung tayo po ay ginagamitin ng kaaway. Alam niyo po dito po sa Bible ay marami din pong ginamit ang demonyo na mga Bible character para po gumawa ng masama. Isa na po dito si Judas Iscariot. Alam naman po natin na si Judas ay gumawa siya ng paraan para po ang Panginoong Jesus ay may ipako sa krus. Si Pedro din po ay ginamit din po ni Satanas sa pamamagitan po ng pag-betray po sa ating Panginoong Jesus. At ang isa pa po ay si Haring David. Ngayon si Haring David po ay ginamit ni Satanas sa pamamagitan po ng dumating po ang time na si Haring David po ay nagpasenso sa buong Israel. Ngayon, sa tingin po natin, ano po bang masama at bakit kasalanan yung nagpasenso si Haring David? Ngayon po, ang masama po doon ay si Haring David po ay nag-rely po doon sa dami ng kanyang mga tao. Imbis na doon po siya mag-rely sa kakayanan ng Panginoon. Amen po. So sa basa po sa atin ay
Ang sabi po niya dito, hindi tayo mapipilit ng demonyo na gawin ang masama kung ito ay hindi natin papayagan o pahihintulutan. Ibig sabihin, nasa sa atin pa rin po ang desisyon na kung papayagan po natin na tayo po ay ma-impluwensyahan ng demonyo. Amen po. Kaya nga, ang bawas po sa atin, dapat po tayo ay hindi maging instrumento ng demonyo laban sa pagpalaganap ng masama. Dapat tayo po ay maging daluyan ng pagpapala sa ating po mga simbahan. Imbis na po tayo ay magamit ni Satanas laban sa mga kasamaan. Amen po. Sa bawat sa po sa atin, kaya nga po sinasabi po ng Bible po sa Ephesians na isuot ninyo ang baluti ng kaloob ng Diyos upang mapagtagumpayan nyo ang mga gawa ng dyablo. Sinasabi po sa atin ng Bible, ina-advise po sa atin ng Bible na lagi nating suot-suot yung baluti na kaloob ng Diyos upang tayo po ay mapagtagumpayan natin ang alalang ng demonyo. At sinabi din po doon sa Ephesians na tayo po ay laging manalangin. Amen po. Kasi sabi nga po, a prayerless Christian is a powerless Christian. Kasi bakit po? Kung tayo po ay hindi nananalangin, wala po tayong kakayanan na mapagtagumpayan ang bawat gawa ng mga kaaway. Amen po. Yun lang po. At tayo po ay mag-worship. Diyos, ako'y sumasabi sa'yo. Buong puso, ako'y sumasamba sa'yo. Nang hinayakap mo, pag-ibig at biyaya mo, kauhawan sa puso ko, ay makita ka, Jesus. Kapag Diyos, ako'y lumalapit sa'yo. Buong puso, ako'y sumasamba sa'yo. Nang hinayakap mo, pag-ibig at biyaya mo, kauhawan sa puso, ay makita ka, Jesus. Pinapit mo ako sa iyong presensya. Pinapit mo ako sa iyong pagmamahal. Ang nais ko'y sambahin ka. Ikaw lamang, ilapit mo ako sa iyo, Panginoon. Ilapit mo ako sa iyong presensya. Ilapit mo ako sa iyong pagmamahal. Ang nais ko'y sambahin ka. Ikaw lamang, ilapit mo ako sa iyo, Panginoon. Diyos, ako'y lumalapit sa iyo. Buong puso, ako'y sumasamba sa'yo. Nang hinayakap mo, pag-ibig at biyaya mo, kauhawan sa puso, ay makita ka. Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus, O Lord God, sa mga oras to, Lord God, nilift up po namin ang aming mga leader, Lord God. Ang dalangin po namin, O Diyos, O Lord God. Lord, sa pangunguna po ni Pastor Boy, Lord God, dalangin namin, Lord God, ang complete healing niya, O Lord God. Lord, salamat po sa healing anointing sa buhay ni Pastor Boy, O Lord God. Sa pangalan ni Jesus ko, na spirito na naglalagay ng sakit, karamdaman, si Pao, sa Pastor Boy.
na ng gugulo, sabay niyo pa sabay bitawan mo siya sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat po, Diyos, sa pamagitan ng mga latay ni Jesus, 1 Peter 2:24, magaling na po si Pastor Boy, O Lord, mula ulong gantalang pakan. Lord, maging ang aming district pastor, Lord God, dalayan namin ng mga district pastor, Lord God, dalayan namin, O Diyos, O Lord God, Lord, yung pag-ibig ng bawat isa, Lord, pagpapakumbabaan sa bawat isa, pag-uunawaan, Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, O Lord God. At ikaw, Espiritu na naglalagay ng division, ikaw na naglalagay ng pride, bitawan mo ang mga leader namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po, O Diyos, O Lord God. Lord, sa love, O Lord God, na nanggagaling sa iyo, O Diyos, Lord, sa bawat isa, Lord. At salamat po, O Diyos, sa humble spirit and teachable heart, O Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, Lord. Lord, yakapin mo ang mga pastor, O Lord God. Salamat po, O Diyos, O Lord God. I-comfort mo po sila, Lord God. Sa tuwing sila, Lord God, ay nanghihina, O God. Lord, patibayin po sila, lakas kapangyarihan mo ng Espiritu mo na nasa kanila, Lord God. Lord, hindi po, Lord God, yung lalapit naming summer camp, O Lord God. Lord, ngayon pa lang po, nag-declare na po kami ng katagumpayan, Lord. Sa lugar, Lord, na paggaganapan, Lord God, ng summer camp, O Lord God. At sa pangalan ni Jesus, ikaw na ang mahadlang sa paghanap ng campsite. Bitawan mo yan. Sa pangalan ni Jesus, bitawan mo lugar na yan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po, O Diyos, sa revelation, Lord God, kung saan po, Lord God, gaganapin, Lord God, ang idadaos, Lord God, ang summer camp, O Lord. Salamat po, O Diyos, sa katagumpayan, Lord, sa provision, O Lord God, ng camp namin, O Lord. Hindi po, salamat sa divine protection sa bawat isa, Lord God. Lord, ganyan po, O Diyos, Lord, maraming salamat po, O Diyos, sa katagumpayan, spiritually ng bawat isa. So, ipapuri po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Lord, Ama, sa pangalan po ng Panginoon Jesus, puri po, Lord, na iatas namin sa iyo ang bansang Pilipinas. Ang Diyos, Panginoon, ikaw ang nakakita sa kalagayan ng bansang Pilipinas. Panginoon, nakikita niyo po yung kalagayan ng bansang ito, lagana po ang kaguluhan, kahirapan. Panginoon, tiyatas namin sa iyo, Lord, ng bansang ito. Ikaw nga po, Lord, na magsaayos ng bansang Pilipinas, O Lord, yan. Lord, dalangin namin, O Diyos, na protektahan mo, Lord, ng bansang ito. Panginoon, ito sa kanas naglalagay ng problema, kahirapan, sa pangalan ni Jesus, winawasa ka namin. Ikaw naglalagay ng maling katuruan sa bansang Pilipinas, susuway ka namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Lord, nagpapadaloy kami ng kaayusan, ng pagpapala, Lord, magandang ekonomiya, saganahan sa bawat isa sa bansang ito, Lord, nagpapadaloy kami ng ayos na bansang Pilipinas. At yun, Lord, yan sa iyo, ang gobyerno ng bansang ito, Lord, nakikita mo yung kalagayan ng gobyerno, nandiyan yung kaguluhan. Lord, tiyatas namin sa iyo yung mga leader namin mula po sa presidente hanggang sa pinakamahabang posisyon. Lord, turuan mo silang mag-humble, turuan mo sila, Lord, na magtrabaho ng tapat. Dalangin namin, O Diyos, na magkaisa ang gobyernong ito. At Lord, ikaw, O Lord God, touch mo yung puso ng bawat nanunungkulan, Lord God. Bigyan mo sila ng pusong tapat sa paglilingkod, O Lord. At ikaw sa taras na naglalagay ng kaguluhan sa gobyerno, winawasak namin sa espiritu ng korupsyon, winawasak namin sa gobyerno ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, nagpapalit kami ng kaayusan at bigyan mo ng maayos na paglingkod at na panungkulan sa bawat nanunungkulan, Lord, sa gobyerno ito. Salamat, Lord. At ganyan din naman, Lord, tiyatas namin sa iyo yung aming daily Facebook Live, Lord. Patuloy, Lord, na pagpalain mo ang aming daily Bible study. Patuloy, Lord, na gamitin mo yung mga lingkod mo. Bigyan mo sila ng wisdom, knowledge, and understanding. At patuloy, Lord, na gamitin mo sila, Lord. At ganyan din naman sa aming mga nakikinig. Bigyan mo kami ng bukas na puso, bukas na isip. At hayaan mo, Lord, ng bawat salita mo na narinig namin ito po ay magrema sa bawat puso namin at magamit namin, Lord, sa araw-araw namin pamumuhay, Lord God. Salamat, Lord,
sa pagpapala mo sa gawain ito. At gayon naman, Lord, tiyatas namin sa iyo yung mga pastor namin, mga workers namin. Lord, nakikita mo yung mga pangailangan nila. Dalangin namin, O Diyos, na i-provide mo yung bawat pangailangan ng mga pastor namin, mga workers namin. Maging, Lord, yung kailang mga pambayad sa renta, pambayad sa kuryente, sa tubig, Lord. Alam namin, Lord, ikaw ay tapat sa iyong pangako, ipalaman mo, Lord. Nabigay na namin, Lord, na provide mo na, Lord, yung mga pangailangan. Bawat ang salamat sa pagpapala mo, sa pag-iingat mo, sa bawat mo. Sa Panginoon, sa iyo, papuri, pagdaki at pagsamba sa papalang po namin, Panginoon Jesus. Amen. Yes, so salamat sa Diyos kasi po namin sa Panginoon, yung mga kasama namin, Lord God, na nasa abroad, O God. Dalayan namin, Panginoon, na ingatan niyo po sila sa magdako po sila nawa, Lord God. Yung protection mo, pag-ingat mo, O Diyos, ang sumakanilang Panginoon. Maging, Lord, yung mga pamilya na iniwan nila dito, Panginoon, sa Pilipinas. Ingatan niyo din po sila, Panginoon. Yes. Padalayan namin, Panginoon, sa makasama namin dito, Lord God. Pagpalayan mo ang bawat hawakan ng kalamang kamay, O Diyos. Lord, gawin mo silang daluyan ng pagpapala, Panginoon, sa iyong gawain, O Diyos. At gawin niyo pa rin po silang sensitibo, Panginoon, na Lord, yung purpose ko pa rin, Panginoon, kung bakit sila naroon sa mga lugar na ito, O Diyos. Na Lord, hindi sa lahat, Panginoon. Kaya Panginoon, sa Diyos. Sabi mo, mas maraming Lord God. At patuloy, yung plan mo lang, kalawin lang po, O Diyos, sa nangyari sa kanila sa kanila ng Jesus. Ready po, Panginoon. Dahil ko lang siya, Panginoon, na kami siya pasok, Panginoon, Lord, patuloy na inapin namin, O God, ang kagalingan ng Panginoon. Hindi naman yung Panginoon, Lord God, na kung sa pasibon ang siya pasok, Panginoon, si pasok ng Panginoon. Dalangin namin, Lord God, na lagi mong inahan, Panginoon, ang kalusugan, Panginoon, ang siya pasok sa araw-araw na buhay niya, Panginoon. Lord, yung pagkalog po kay Pastor Boy, yung kalakasan, kailangan niya, physically, emotional, spiritual, Panginoon. Lord, patulong God, patulong po kay Pastor Boy, yung Panginoon, yung wisdom, knowledge, understanding, Panginoon. Lagi siya gawin, Panginoon, sa mga siya, Panginoon. Especially, Panginoon, sa ministeryo, pinagkatiwala mo sa kanya, Panginoon, bigyan mo sa kanya, hindi siya, Panginoon, patuloy ikaw ang mag-comfort sa kanya, Panginoon, hayaan mo, Lord God, na manatili sa kanya yung joy, Panginoon, sa kanyang puso, Lord God, sa pagilagod sa iyo, Panginoon. Lord, i-provide mo, Panginoon, ang lahat ng mga pangangailangan, Panginoon, na aming senior pastor, Lord God. At din sa lahat, Panginoon, yung ministeryo na pinagkatiwala mo sa kanya, Panginoon, palawakan niyo po ito, Panginoon. Salamat, Lord God, sa may pagkakatiwala mo po sa kanya, Panginoon, na maraming simbahan, O God. Salamat, Lord God, at ang kalabay lang po, O Diyos, ang mangyari sa buhay ng aming senior pastor sa pangalan po ng Jesus. Ganyan, Panginoon. Dalas po namin sa Lord God, yung mga under construction, Panginoon, yung mga simbahan, Lord God. Lord, dito po sa local at maging sa abroad. Ngayon pa lang, Lord God, salamat sa mga simbahan. Idadagdag mo, Panginoon, pagkakatiwala niyo po, O Diyos, sa mukabuan ng Rema, Panginoon. Dalayan namin, Panginoon, na Lord, ngayon pa lang, i-ready mo ang mga lugar na yan, O Diyos. At sa pangalan ni Jesus, sinuswain namin lahat ng gawa mo sa tanas sa mga lugar na yan, sa paghadlang mo na makapagtayo ng mga simbahan sa mga lugar na yan, sinuswain ka namin sa pangalan sa kayo ng mga territory spirit. Pinapalayas namin kayo sa mga lugar na yan, sa pangalan ni Jesus. Sa ninyo ang lugar na yan, kayo ng power, from darkness, principalities, in high places, sa pangalan ni Jesus. Inutusan namin kayo, nalisanin yung mga lugar na yan sa pangalan ni Jesus. Panginoon, nagpapakala kami, Panginoon, Lord God, ng kaayusan, katagumpayan sa mga lugar na yan, Panginoon. At dahil po namin, Ama, sa pangalan ni Lord, sa mga simbahan na yan, sa mga lugar na yan, Lord God, itatayo, O Diyos, nagawain mo, kayo po, Panginoon, ang magpadala ng mga manggagawa mo, O Diyos, sa mga simbahan na yan, Panginoon. Salamat, Lord God, at dalangin namin sa mga simbahan na yan, upang sa Lord God, ay makapag-produce, Panginoon, mga future pastors, workers, elders, prayer warriors, and givers, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat din po sa 1,000 churches every district, Panginoon. Lord God, mangyari nawa, O Diyos, ang plan mo, Panginoon. Sa vision po, Panginoon, ng Rema, Panginoon. Dito po sa church planting, O God, makabuhan ng Rema, O Diyos, sa pangalan pa ng Jesus. Kaya po, Ama, nalasin po namin sa O Diyos, ang mga prayer requests sa gabi nito, Panginoon. Kayo po, O Diyos, na nakakalam ng mga nilalaman ng puso ng isipan, Panginoon. Yung mga hidden request nila, Panginoon. Dalaan ko po, Ama, na Lord, katapoy mo, O Diyos, hindi mo, Panginoon, ang mapadala ng mga sa oras ko. Lord, nakakako po kayo, Panginoon, sa iyong salita ko na ako magpumalanalangin. Dahil po kami, Lord, sa oras ko, aking nagkakasama ng Panginoon ng panalangin. Maraming salamat po, Panginoon. Ginabi ko na sa O Diyos, aking mataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng Jesus. Amen.
Lahat ng awit sa mundo di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o maging mga salita upang ihayag ang dakilaan mo. Walang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang pamantay sa'yo. Ikaw ang Diyos na nagpapal, maging ngayon at kailanman. Sa bawang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. So, patuloy, Panginoon, ay nakit po namin, O Diyos, ang lahat ng kasagutan sa aming mga kapadalahan sa oras ito. Po, O Diyos, ay sinisilyan po namin na manalatugon ng panahon ng soldado. Salamat, Panginoon, sa iyong pinakamataas na pagpuri at pagsamba sa Panginoon ng Jesus. Thank you po.